Sup mga chinatics ko dyan, gandang gabi. Ang magandang umaga pala. So, may panibago tayong topic. Meron tayong panibagong topic. Ito ang pinakamagandang topic sa lahat. 3 teachers of life. Ito siya. Ayan. Papakita natin sa ating screen. Ayan. Papakita natin sa screen. So, umpisahan na natin. Huwag na natin patagalin pa. So, pain of rejection or pain of regret. Will teach you to move forward because you are redirected to your purpose. Ibig sabihin dito sa pain of rejection or pain of regret, ibig sabihin kahit ano man ang mangyaring masakit na pangyayari sa iyo, gawin mo siyang inspiration, gawin mo siyang inspiration, tapos gawin mo siyang fuel para makita yung purpose mo sa buhay. Ibig sabihin dito sa nakasulat sa pain of rejection and pain of regret, ibig sabihin may dalawang choices ka. Kung halimbawa, kung ang pipiliin mo ay pain of regret, kung ang pipiliin mo ay pain of rejection, yun, magandang pipiliin mo kasi yung rejection na yun, kasi dun ka dinadirect sa purpose mo eh. Dun ka dinadirect sa purpose mo. Kung halimbawa, may nagsabi sa'yo na, example lang sinabihan ka na mag-practice ka muna. Tayo, ang gagawin natin, magdadamdam, magiging sad boy, kumbaga. Sa iba, ang ginagawa nila, pag sinabihan sila na mag-practice ka muna, yun, gagawin nilang fuel yun. Kasi, doon sila kukuha ng lakas para mag-improve dito sa pain of rejection at saka pain of doon sila kukuha ng lakas para mag-improve kung ano pa yung gagawin nilang ano pang kailangan nilang improve sa sarili nila. Halimbawa, kasi dyan sa pain of rejection na yan, parang torture yan eh. May kasama kasing disiplina yan. Halimbawa, yung mga ayaw na ginagawa mo, unti-unti mo nang magugustuhan. Halimbawa, dati, aminin ko, ayoko mag-workout. Ngayon, dahil gusto kong gumanda yung katawan ko, syempre, dinisiplina ko yung sarili ko. Nagkaroon ako ng discipline sa sarili. Kakain ako ng healthy foods. Yan. Kakain ako ng healthy foods. Yan, kasama sa disiplina. Kakain ka ng mga gulay-gulay. Yan, kakain ka ng gulay. Kasi pagdating ng umaga, halimbawa, ito, example lang. Pagdating ng umaga, kakain ka ng breakfast, oatmeal, banana, at saka raspberries. Raspberries ba tawag ba doon? Umaga yun, meal mo. Bilang nagwo-workout or bilang nagpapaganda ng katawan. So, tanghali naman, ang kakainin mo, itlog, at saka isda, tapos kalahating kanin. Kasi pag dinamihan mo ng kanin, parang sinasabihan mo sarili mo na, parang niloloko mo yung sarili mo na, parang konting daming kanin. Siyempre, kaya ka nga nag-workout kasi may balanced diet yan, may nutritious food yan, kumbaga sa hierarchy ng grow foods, kumbaga nasa chart natin yung dati nung nag-aaral pa tayo ng elementary. So back to the topic. Babalance mo yung diet mo kasi. Dapat konti lang kakainin mo. Kasi pag kumain ka ng marami, halimbawa, kinain mo ng marami, syempre, yung dati mong katawan babalik kasi ang dami mong kinain eh. Dapat pag halimbawa kung dinidisiplina mo sarili mo,
kung halimbawa dinidisiplina sa sarili mo, kailangan kalahating kanin lang. Tapos isda, tsaka gulay. Yun. Sa tanghalian yun. So, sa gabi naman, ang iinumin mo, kakainin mo lang, konti lang. Mga kalahating kanin, mga ganun. Or mga 50% na kanin, ganun. Tapos sasamahan mo siya ng homemade food mo na century with egg. So, back to the topic. So, kailangan dito sa pain of rejection or pain of regret, dito sa pain of rejection, ibig sabihin, parang kaya ka nireject kasi kailangan mo pang improve yung sarili mo eh. Kailangan mo pa i-improve sarili mo. Kailangan mo pang galingan sa mga susunod na bagay. Kailangan mo pang humataw. Kasi kung hindi ka hahataw, ang mangyayari dyan, mapupunta tayo sa pain of regret. Dito naman sa pain of regret, ibig sabihin, yung sinasayang mo yung mga oras na dapat kailangan mong gugulin, ay, saka na lang. Ay, saka na to, ganyan. Saka na lang, saka to, ganyan. Diyan papasok yung ego. Yan ang tinatawag, diyan papasok yung ego. Kasi, pag nagkaroon ka ng pain of regret, diyan papasok yung ego. Kasi yung ego nagko-control sa'yo. Halimbawa, may gusto kang bagay. May gusto kang bagay na gustong kunin. Pero, ang mangyayari, parang ang mangyayari, saka na lang. Wala akong time dyan. Yan. Diyan papasok yung ego. Pag kinontrol ka ng ego mo, tapos ka. Pag kinontrol ka ng ego mo, hindi mo na makukuha yung pangarap mo. Tapos, dahil hindi mo nakuha yung pangarap mo, maiinggit ka sa iba. Imbis na maiinggit ka sa iba, ay, dapat kinuha ko na. Pina-air ko kasi yung ego ko eh. Yun, mga ganon. Kasi, tapos maiinggit ka sa iba, diyan papasok yung negative emotions. Patong-patong na yan. Patong-patong na yung negative emotions mo. Halimbawa, magkakaroon ka ng frustration, tapos disappointment, tapos, laziness, yan, yung mga characteristic ng isang ego. Characteristic ng ego. Disappointment, frustration, at saka disappointment, at saka laziness, at saka unmotivational. So, yun, dyan papasok yung ego mo. Pag pumasok yung ego mo, yan, maiinggit ka na sa iba. Kasi, imbis na nakuha mo yung bagay na yun, pinabayaan mo. Pinabayaan mo yung bagay na yun na ego mag-control sa'yo. Dapat, kailangan pag halimbawa nalalaman mo na kinokontrol ka na ng ego mo, nako, pigilan mo na yan, kausapin mo na isip mo. Kasi pag kinausap mo isip mo, pag sinabi mo, brain, can you turn off my ego? Pag sinabi nyo, okay, yun, brain, can you turn off my ego? Okay, yun. Yun, pag halimbawa, sinabi ng ego mo, pag sinabi ng ego mo na yun, mapipil mo na naka-turn off na yung ego mo. Magagawa mo na lahat ng bagay na gusto mo. Hindi ka na maiinggit dahil kung ego ang nagtitrigger sa'yo, halimbawa, kung ego ang nagtitrigger sa'yo, hindi mo na magagawa yung gusto mo kasi ego nagko-control sa'yo eh. Halimbawa, kung may kakausapin ka isang tao, sasabihin ng ego mo, huwag mo na kausapin yan, sayang oras. So, pakikinggan mo yung ego mo. Diba? Yun ang naranasan natin eh. So, pakikinggan mo yung ego mo. Pag pinakinggan ng ego mo, sayang opportunities. Kaya, ang gagawin natin, ito-turn up natin ang ego natin para magawa natin lahat ng gusto natin. So, dito sa topic na pain of rejection and pain of regret.
Dito naman tayo dumako sa pangalawang topic. Sa rejection natin. Sa rejection, basahin natin. Basahin natin dito sa rejection. Rejection is redirect to your purpose of our life. If you lost track, maybe ask guidance to back your track. Ibig sabihin, sa rejection, halimbawa, pag naliligaw ka na, halimbawa, naliligaw ka na sa bagay, halimbawa, naliligaw ka na sa ginagawa mo, nawawalan ka na sa focus, nadidistract ka na. So, kailangan, ask yourself, pag tinanong mo sarili mo, myself, help me to guide my track again and back to my track again. Kasi, pag tinanong mo sarili mo, syempre, mag-iisip yan. Mag-iisip yung brain mo. Oh, sige. I will help you to guide to back your track again. So, pag ganun, halimbawa, pag nawawala ka na sa track mo, calm your mind, then, pag nakalma mo yung utak mo, ibig sabihin, bumabalik ka na sa mindset mo. Kasi minsan nalilito tayo sa mga bagay-bagay. Minsan madalis tayo ma-distract. Halimbawa, may nag-away dyan sa labas. Syempre, ikaw makikurious ka. Uy, nangyari doon. Syempre, nawala ka na sa focus. Nawala ka na sa focus dahil nakichismis ka lang dahil may nagsuntukan sa labas, mga ganun. Kailangan, pag halimbawa, kapag gusto mo isang bagay, kailangan focus ka sa isang bagay. Halimbawa, ganito. Kung gusto mong i-pursue isang tao, mag-focus ka lang sa anong strategy na gagawin mo. Halimbawa, papokusin mo lang kung ano yung gusto niya tsaka hindi niya gusto. So, kung ano yung gusto niya, alamin mo muna kung ano yung, kung halimbawa, alamin mo muna kung ano yung gusto niya. Halimbawa, kung anong gusto niyang pagkain, kung anong gusto niyang panoorin. Siyempre, pag tinanong mo, example, mahal, ano gusto mong pagkain? Hindi, mali. Ako magdidesisyon kung ano gusto mong pagkain. Siyempre, kailangan, ikaw leader sa relationship. Ang babae, susunod na lang yan. Be submissive yan. Halimbawa, pag nagdesisyon ka na, lalaki ka, nag-lead ka sa kakainin nyo. Babe, dito tayo kakain, dito ganyan. Siyempre, ang gagawin ng babae, magiging submissive yan, di ba? So, example lang yon. So, kailangan, para hindi ka mawala sa focus, para hindi ka mawala sa distraction, alisin mo yung mga bagay na nakaka-distract sa'yo. Halimbawa, yung kung ano yung nasa isip mo, kailangan mong ikalma. Kasi kung hindi mo ikakalma yung bagay, kung hindi mo ikakalma yung isip mo, syempre, malilito ka kung anong gagawin mo. Halimbawa, nagpo-focus ka sa isang bagay. Tapos, nag-isip na naman si Tots ng kung anong gagawin. Doon ka na naman pupunta. Tapos, nag-isip na naman si Tots ng anong gagawin. Doon ka na naman pupunta. Nawawala ka na sa track. Kasi, halimbawa, ikaw nagdadrive ng sarili mong kotse. Tapos, hindi mo makita yung daanan kasi magulo isip mo eh. Minsan, pag halimbawa, kung ikaw ay nagdadrive, kailangan focus ka lang sa daan. Just focus on one thing. Don't multitask. Kasi pag halimbawa nag-multitask tayo, ang mangyayari dyan, pag nag-multitask tayo, mahihirapan tayo. Kasi, pinagsabay-sabay na natin lahat yung isang bagay.
kung nakapokus lang tayo sa kung nakapokus lang tayo sa isang bagay, halimbawa, nakapokus tayo. Pagkatapos ng task na yun, ang gagawin, another task na naman. Pagkatapos ng task na yun, kumbaga step by step, kumbaga hagdanan siya na step by step. After task 1, after task 1, task 2. After task 2, task 3. After task 3, task 4. After task 5, after task 4, task 5. After task 5, task 6. After task 6, task 7. After task 7, task 8. After task 8, task 9. After task 10, after task 9, 10. So, kumbaga, siya, stepping stone. Stepping stone na pataas. Task 1, task 2, up to 10. O, diba? Nakapokus ka sa isang bagay. Kumbaga, ang pinapokusan mo isang bagay lang. Natapos mo yun, sunod mo na naman. Pagkatapos yun, sunod mo na naman. Sunod-sunod lang, kumbaga, stepping stone lang siya na mararating mo rin siya sa tuktok. Kaya minsan na didistract tayo. Minsan na didistract tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Didistract tayo kasi yung attention natin, kung saan yung attention natin, dun mapupunta. Kaya nga may kasabihan, when attention goes, your focus goes. Kumbaga, attention mo. Kung halimbawa, ang attention mo kung saan tumitingin. Mawawalan ka sa focus, syempre, madidistract ka talaga. Kung ang attention mo, kung saan. So, kung nag-focus ka sa one attention only, yan, di ka na madidistract. Kahit anong mangyari dyan, kailangan, focus lang kasi minsan kaya na tayo na lilito tayo sa isang bagay. Pinagsasabay-sabay na natin ang utak natin parang iisa lang yan. Dapat hindi pinapairal ang puso, kailangan utak ang pinapairal. Kasi pag utak ang pinairal, magdidesisyon sa lahat ng bagay. Halimbawa, pag tinurn off niya yung ego, isang pitik, lahat ng ego mo, turn off yan. Pag sinabing feelings turn off, feelings mo turn off yan. Pag sinabi mong pag sinabi mong focus on one thing, pag sinabi ni mind, focus on one thing, yan, makaka-focus ka na sa mga bagay-bagay na kailangan mapopokusuhan mo talaga kasi para hindi ka ma-distract sa isang bagay, kailangan nakapokus ka lang talaga, focus. So, yun. So, back to the topic na tayo. Last topic. Experience. Medyo maliit lang suot ko eh. Experience was traumas what we had. Use power to see our purpose. So if you see your purpose, stick to it. So ibig sabihin nga, kita ba? Kita. Ulit lang suot ko. So, ibig sabihin, kapag may isang bagay ka na gusto, kung may bagay ka na isang gusto, kailangan stick to it ka lang, kailangan hindi ka nalilito. Kasi kung malilito ka sa isang bagay na kasi ito yung part 2 ng redirect or rejection. Kasi kung malilito ka sa isang bagay na kung hindi ka nakapokus, minsan, nakapokus ka kay ganito, nakapokus ka sa minsan nalilito tayo, yung utak natin, lalaro lang tayo eh. So, kailangan, pag nakita mo yung purpose mo, stick to it ka na doon, wag ka nang mag-change ng career. Halimbawa, bago ka mag-change ng career, kailangan, matapos mo muna isang bagay. Halimbawa,
vlogger ka. Kailangan mag-focus ka muna dun sa pagiging vlogger mo. Ako, umpisa pa lang. Mag-focus ka muna sa isang pagiging vlogger mo. Pag natapos ka na dun sa career path na tinatahak mo, bago mo sundin yung susunod mong career. Kasi kailangan, one way path lang tayo. Dire-diretso lang. At ito pa, sasabihin ko lang mga chinatics. Ito sasabihin ko. Halimbawa, wag mong ipapag-drive ang sarili mo, wag mong ipag-drive yung kotse mo sa iba. Halimbawa, ikaw nagda-drive. Tapos, pag halimbawa pinag-drive mo yung kotse mo sa iba, ang mangyayari, maliligaw kayo. Saan kayo napupunta, kung saan na kayo napupunta. Yun ang tinatawag na distraction. Halimbawa, pag ikaw nag-drive, naka-focus ka lang sa isang bagay. Kahit ano man ang nandyan sa gilid mo, andyan man sa gedli mo, kung ano man yung meron dyan sa gilid mo, naka-focus ka lang sa isang daanan. Tapos mataas yung mataas yung high beam mo, mataas yung headlight mo. Naka-focus ka lang kasi laser focus ka dun eh. Nakita mo isang bagay, yun. Stick to it ka na dun. Wag mo nang pigilan pa kasi kung mag-change ka ng career, kung mag-change ka ng career, malilito ka talaga. Kailangan balance lang. Halimbawa, ito, sample. Halimbawa, ganito. Career mo. Tapos, halimbawa, nag-aaral ka. Kailangan, pag halimbawa, nag-aaral ka, kailangan ibabalanse mo. Halimbawa, balance yan. Balance siya. Balance yan. Study, tapos career. Yan. Nakaganon siya. Kailangan balance yan. Hindi pwedeng nakaganon. Kasi pag nakaganon, ang masasapawan dyan, yung pag-aaral mo. Diba? Kailangan balance. Balance lang. Mag-balance lang. To the negative and to the positive. So you are in the middle. So, positive and negative. So, you're the middle. So you are being balanced. So, kailangan, pag nasa gitna ka ng magulong sitwasyon, halimbawa, positive yan, ay negative to, positive to, kailangan, nasa gitna ka palagi. Kailangan parang kasi parang kumbaga weighing scale, gumaganon siya yung weighing scale. Yan. Kailangan i-balance mo siya. Kasi pag hindi mo binalance yan, pag napunta ka dito, matatapon. Pag napunta ka naman dito, matatapon. Kailangan balance lang. I-balance mo lang siya. Your career and your study. And then you're in the middle. Career, study, your middle. So, always be balanced to the something that you want. So, yun lamang po mga chinatics. Ciao. Pamain na lang po. Pamain. Stay tuned to my next topic. Pamain na lang po, Pa-subscribe po ang YouTube channel ko, mga Chinatics, Chance TV. Love you guys.